Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig. Naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Uy, si Astrid, nangunguna. First honor. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, eto po, no, nagkampihan po si Auntie Claire, si Tabi, Sindenya para ipagtanggol po itong si eto pong si Vice Ganda. Yan po. Hanggang sa kasalukuyan po ay wala pa rin po tayong naririnig sa mga ini-endorse o mga ah, produkto na ini-endorse po ni Vice Ganda. Mukhang hindi po nila pinapansin. Parang hindi po nila nararamdaman. Ayaw nyo yatang iparamdam. Mag-post po kayo lahat sa inyong mga Facebook na boycott pansamantala hanggat hindi tinatanggal si Vice Ganda. Ganun lang po. Para naman maramdaman nila na meron. Kasi pinagtatawanan tayo eh. Okay, pag-uusapan din po natin, ito pong magsumbong sa Pangulo. Hindi ko po maintindihan kung anong uri ng programa to, no, Mr. President. Bakit po may ganito? Bakit hindi nyo nalang lutasin? At syempre pa po, itong yung mga flood control projects, alam na po ni Pangulong Marcos yung problema. 15 kontraktor lamang sa buong Pilipinas. Ha? Bilyong piso ng halaga. Tapos hindi pa rin ang problema, tayo pa ang magsusumbong. Okay. Si Ungab po kanina, alam ko po hindi ibabalita to, kaya dapat pagtiyagaan po natin. Si Congressman Ungab po ay mayroon na po ngayon na privilege speech po kanina tungkol po dito sa investigasyon na balak gawin ng mga congressman hinggil po dito sa flood control projects. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin, no? Okay. Ngayon bang ikalimang buwan ng pagkakawala ni Tatay Digong? Punta muna po tayo dito, no? Sa mga viewers po natin, mukhang tinitigasan po, no? Matigas po itong McDonald's CDO, pati po itong Belo. Kung kayo po makakatiis na wag suportahan itong mga produktong ito, hanggat hindi po nila tinatanggal ang bastos. Kasi po, as endorser, naniniwala po kayo, di ba? Kung kayo po, natatandaan ko si Manny Pacquiao. Kasikatan ni Manny Pacquiao at that time, endorser po siya ng Nike sa US. No? Kaya takang-taka ko rito sa McDonald's. Alam ko yung mga produkto na US, very sensitive sa mga ganyan. Nagtataka ko rito sa McDonald's, hanggang ngayon hindi nagre-react. Okay. Alam niyo po, si Pacquiao noon, nagsalita lang siya ng kanyang personal na pananaw. Wala po siyang inaapi, wala po siyang kinakantya. Alam niyo naman, religious si Pacquiao, di ba? At hindi niya po pinagsisihan yung kanyang sinabi. Yun po ang paniniwala niya. Na tungkol po sa mga gay people. Ayan po si Pacquiao. Tapos, agad-agad po yan. Ang reaction po ng Nike, tinanggal po si Manny Pacquiao bilang endorser.
O, napaganda kay Pacquiao kasi in-endorse naman siya ng Chinese brand. Li-Ning yata. O, sikat na rin yung Li-Ning dahil kay Pacquiao. Anyways, kaya po, eto po mga nagre-reflect po sa inyo yan, McDonald's eh. Kaya nyo yan, kaya endorser yan ng produkto nyo. Naniniwala kayo sa ginagawa ng inyong endorser. Ibig sabihin, wala lang po sa kanila yan. No? Wala lang po sa kanila yung, ewan ko may iba pa bang brand. Alam ko, Li-Ning yata yung in-endorse ni Manny Pacquiao. Hindi, Li-Ning. Manny Pacquiao fan ako eh. Sa boxing hindi sa politika. Ano po natin, ang boycott po natin hangga't hindi pa tinatanggal si Vice Ganda. Wala naman tayong ano riyan. Ay anta yata, anta. Oh, tama, anta. Pasensya na po. Kala ko basta brand ng Chinese brand eh. Anyways, balik po tayo rito. Hangga't hangga't hindi sila natitinag. Kasi hangga't hindi mo sinasaktan sa bulsa yan si Vice Ganda, talagang hindi po titigil yan sa kaaatake sa mga Duterte. Hindi po unfair po yan. Nung inatake mo si Kibuloy, wala lang kasi laya pa si Kibuloy nun, si Pastor Kibuloy nun at that time. Pero ngayon na nakakulong po sila tapos aatakehin mo, unfair. Unfair po kay Tatay Digong talaga yun. Okay. Lenny. Mapatawa ka ba? Inday Bidak. Punta po tayo rito sa dalawang ang sabi po ni Percy Serdanya. Ito po ang sabi ni Serdanya, no? Ayan po. Nagkampihan po yung mga salot eh. Sabi ni Percy Serdanya, kung persona non grata ka man daw sa ibang parte ng Pilipinas, lalo na sa Davao, persona bonggang-bongga ka naman daw kay Representative Sendanya. Ayan, sa badingdong na si Sendanya, na marunong na ngayong straight ang kanyang ulo. Sendanya, makakapal din ang mukha. Wala na silang hiya-hiya. Alam na nila na binabatikos yung tao dahil po sa kanyang mga pinagsasabi. Alam mo, Sendanya, naaawa na lang ako sa iyo. Ganyan na nga ang itsura mo, yung pagmumukha mo. Obviously may kapansanan ka na sa buhay. May kapansanan ka na, ang lakas mo pang ang lakas mo pang mang-insulto sa tatay namin. Kaya hindi ka na namin kaaawaan. Mabuti na yan. Parusa sa iyo ng Panginoon yung itsura mo na yan. Kaya talagang sama-sama po yung mga salot. Pero eto po ang pinakamalupit. Si Auntie Claire, no? Ayon po kay Auntie Claire, hindi niya lang po kinampihan si Vice Ganda. Ang ginawa pa po ni Auntie Claire, tanong niyo po kung ano ginawa ni Auntie Claire. Hulaan niyo. Yun lagi niya pong ginagawa. Isinisi niya pa kay Tatay Digo. Diyos ko. yung pang-insulto ni Vice Ganda, isinisi pa ni Auntie Claire kay Tatay Digong mismo. Hindi kayo naniniwala? Ito, basahin natin. Ayon kay Auntie Claire, this is not a made-up story or a joke. Hindi raw yung joke. This came from former President Duterte himself. So, seryoso pala sa'yo. Kita mo, Vice Ganda? Sa mga, wag nating sabihing mahihina kokote. Sa mga katulad ni Auntie Claire, hindi niya tinitreat na joke yung sinasabi mo. No? Ito po,
ay tingin niya hindi isang joke. Ulitin ko, this is not a made-up story or a joke. This came from former President Duterte himself. So don't be offended. Huwag daw tayong ma-offend, mga DDS. DDS, isn't it true that China used water cannons against our Philippine Coast Guard? Tindi, no? Kone-konekta na lahat. Lahat na nang inaatake ni Anticler, kinonekta niya na sa sinabi ni Vice Ganda. So, ang ibig mo sabihin, no, Anticler, si Vice Ganda pala, hindi po siya nagbibiro. Okay, tanyo ha. So, talagang iniinsulto niya si Tatay Digong. Yun yung pananaw mo. At sa pananaw ni Anticler, ito po ay hindi kasalanan ni Vice Ganda, kundi totoo raw itong panyanyari. At ang may kasalanan nito, ayon kay Anticler, ay si Tatay Digong mismo. Dahil yung jet ski na yan, galing kay Tatay Digong. At tinitreat to ni Anticler na hindi joke, kung hindi totoo. Totoong iniinsulto ni Vice Ganda si Tatay Digong dahil totoo yung sinabi ni Tatay Digong na jet ski. Wala na talaga. Nagkaleche. Nagkaleche-leche. Minsan tatawanan mo na lang eh. Hindi po ba? Minsan tatawanan mo na lang si Anticler eh. Pero ganun pa man, ayon nga dito sa huling nagsalita, huwag kang mag-alala, Gebron Umitin. Hindi po pwedeng hindi po pwedeng i-ignore natin to. Kaya naman natin eh. Magalit pa rin tayo. Ibalik pa rin natin yung issue sa flood control, pero hindi po pwede na palampasin po natin tong mga sinasabi na to ni Anticler, ni Vice Ganda, at saka nito ni Percy Sendanya. Parang proud na proud pa si Percy Sendanya. Binabaliwala po yung persona non grata. Oy, kayong mga McDonald's, alam mo, masasaktan po yung McDonald's kung sa buong Mindanao po, i-boycott nyo. Kasi dito, matitigas ang ulo ng mga tao rito eh. Siyempre, maraming hindi susunod yan. Pero sa buong Mindanao at sa mga maraming parte ng Visayas, baka umaray na tong McDonald's at bitawan ng endorser to. Yan lang po yung kinakailangan dyan kay Vice Ganda eh. Masaktan sa pamamagi. Mahilig kumita ng pera yan. Correct, no? Automatic kay Anticler. Isisi pa rin kay Duterte. Baboy na nga, kababuyan na nga, kasalualaan na nga, pero naibabalik pa rin. Okay, ito po, nakakatawa po to si BBM, no? Nakakatawa po. Kung ako po ang presidente, at merong mga nagbo-volunteer na dumidirekta sa mga mayor na hindi dumadaan sa akin, no? Maiinsulto po ako eh. At yung mga mayor, very willing naman na pumunta kay Ramon Ang. Nakakainsulto po yun. Dahil nagpopondo ako ng bilyon-bilyon, tapos may magsasalita lang po. Di po ba nakakainsulto? Pero, ayun nga, natuwa pa si nagpasalamat pa, nag-thank you pa kay Ramon Ang. Dahil sa pag-o-offer ni Ramon Ang na ma-address yung flooding sa Metro Manila ng libre. Mr. President, binabudgetan nyo po yan eh. Hindi po ba malaking insulto sa inyo yan na ang laki po ng binabudget para magkaroon po kayo ng ideya, halos 2 trilyon na raw ang budget ng flood control program, 2 trilyon ng 15 years. So kung bibilangin nyo po, 3 years po ni BBM, tsaka yung tig 6 years ni Pinoy, tsaka ni Tatay Digong. Ito po ang nakakagulat. Baka hindi kayo nakanood kanina ng sinabi ko to kanina sa Berada Aguila. Ang nakakagulat po rito, yung kay BBM alone, no? Yung 2 years o 3 years ni BBM,
ang nagagastos na po natin ay almost 1 trillion na. So, ibig sabihin, yung dalawang presidente, totaling 12 years, kaya po yung laging naninita na sinasabi, may baha din naman ang panahon ni Digong. May baha din naman ang panahon ni Pinoy. Kumapit po kayo, baka mahulog kayo dyan sa upuan nyo. Yung pong kay BBM lang, na 3 taon pa lang siya, halos 1 trilyon na po ang nagagastos dito po sa mga flood control projects. Tapos po yung dalawang presidente na may total na 12 years, 1 trilyon lang, humigit kumulang 1 trilyon. So katumbas po ng kalahating termino ni BBM, yung dalawang termino na nagdaang Pangulo. Ganon po kagastos ito pagdating po sa flood control. O, ganyan din po siya kagastos. Kung magastos po siya dyan sa flood control, saan po nanggagaling yan? Yan po yung mga inuutang natin. Pero katulad nga ng dati, wala naman. Kita nyo, lumalambot na po si PBBM dito sa flood control projects na to. No? Alam nyo, eto, sabi ni BBM, kinwestiyon, eto tignan po ninyo yung wordings sa TV5. Sa bagay, ang TV5, makamartin talaga to. Kinwestiyon ni President Bongbong Marcos kung bakit napunta sa 15 kontraktor. 15 lang po. 15 kontraktor lang ang karamihan sa bilyong pisong halaga ng flood control projects. 15 lang po na kontraktor ang bilyon-bilyong flood control projects. Paglilino ng Pangulo, hindi ibig sabihin ay sangkot sa anumang anomalya ang mga ito. O, kita nyo yung contrast po. Bakit ka pa nagpatawag, Mr. President, ng mga press conference? Kung sasabihin mo, 15 lang ang kontraktor na nakakopo ng bilyong-bilyong project na flood control. Pero hindi ibig sabihin na may kinalaman sila. Hindi ibig sabihin na sangkot sila. Sino po ang sangkot? Sila na nga, Mr. President. Sila na nga po yung kontraktor ang hirap pong intindihin na sila na nga yung kontraktor, sila po yung nakakopo. Ayan may pangalan teka, ano lang po natin. Yung mga pangalan po. Ang problema dito, ayaw niyang pangalanan kung sino mga may-ari. Siguro, aalamin na lang po ng media. Ito po, Legacy, Alpha Omega, St. Timothy, QM, EGB, Top Notch, Catalyst, Centerways, Sunwest. Kakabulan 100 billion pesos o 20% ng buong pondo sa flood control projects napunta lang sa Hightone, AAA, Royal Crown, Wawaw Builders, MG Samidan, LRTK, Road Edge Trading. Okay. Tanong, Mr. President, sila po yung pinakamalalaking kontraktor, 15 lang sa buong Pilipinas. Sinabi nyo po yan, kayo po nagsabi niyan. Tapos sasabihin nyo, hindi ibig sabihin na sangkot sila sa anumang anomalya tong mga kontraktor na to. Ang tanong po, sino po ang kasungkot kung hindi po ang mga kontraktor? Sunwest kay Salde ko ba yan? Doon ako nagugulat sa wordings ni Pangulong Marcos Hindi, nagtatanong pa siya. Kaya bukas po, malamang to, malalantad po to. Maraming mga vlogger na magagaling mag-research dyan. I-research po nila yan. Bukas malalaman po natin kung sino may-ari ng mga yan. Maganda nga hulugan Pero ang tanong ko, para saan po yun? Di ba pinahiwatig nyo? Hindi pala pinahiwatig. Sinabi ninyo doon sa zona na it's either palpak,
o kaya guni-guni lang. Maraming palpak. Yung 5,500, 9,000. 9,000 na kasi 2 taon. 9,000 na flood control projects. Marami ron palpak. At yung iba, guni-guni lang. Meron po bang gumawa? Ito tanong ko, Mr. President. Meron po bang gumawa na hindi dumaan sa mga kontraktor? Kung lahat po ng gumawa ng flood control projects ay mga kontraktor, bakit nyo po sasabihin na hindi sila involved? Parang, sino ang involved? Yung mga meron? Sino ang involved? Ikalawang tanong, may task force na po ba kayong ginawa para mag-imbestiga? Diyan sa sinasabi niyong katiwalian? O yung task force nyo na, o yun na mismo, yung magsumbong sa Pangulo? Takan-taka po ako dyan sa proyekto na yan eh. Paano kami magsusumbong ni hindi nga namin alam kung ano po isusumbong namin? Ako po, nagsusumbong na ako sa inyo ngayon. Gumastos tayo ng mga, sa inyo lang po sa inyo lang pong pamahalaan. Gumastos po tayo ng kulang-kulang 1 trilyon. Brownout calamities, dumayo sa akin. So yung anak mo, umuwi na? Okay, gumastos tayo ng kulang-kulang 1 trilyon sa 9,000 flood control project. Di po ba? Ngayon, hindi nga po namin alam. Paano po namin isusumbong kung guni-guni lang yung flood control? Una, hindi namin alam kung saan nakalagay yan. Pag nagkataon po yan, baka nga yun yung problema natin. No? Baka pag nagkataon, kasalanan na naman to ni Tatay Digong na nakakulong ngayon sa Netherlands. Dito ka na, mahal, tulog ka na rito. Brownout sa kanila. Dinayo ko rito dahil nakidlatan eh. Hindi po ako naniniwala. Kayo naman hindi tayo naniniwala. Ini-expose po natin kung ano po yung mga ito yung sinasabi niya, ito naman yung ginagawa nila. Kumbaga, punong-puno, kaya pala nagpapalakpakan yung mga, sabi ni Toby Chanko, mga contractor pa ang mga unang pumalakpak. Dahil alam nila na protektado sila. Kanina po, alam ko hindi nilalabas yung kay Ungab eh. Kanina po, nag-privilege speech si Ungab. Ang pinakalaman po ng privilege speech niya, no, ay eto. Sinabi ng Pangulo na yan nga yung flood control projects na punong-puno yan ng mga katiwalian. Naroon na tayo, no? Punong-puno po ng katiwalian itong mga flood control projects natin. Ano po ang sabi ni Congressman Ungab? Ang sabi po ni Congressman Ungab, bakit tayo, yung nagsalita po si Senator Lacson at saka to si Mayor Magalong, gusto pong imbitahan. Kasi nasaktan sila siguro. Di ba? Dinidirekta nila Lacson na merong, anong sinabi ni Lacson? Merong congressman na dating nakikikatkong lang sa mga kontraktor na naging kontraktor na. At meron namang kontraktor na naging congressman. Kaya gusto nilang ipatawag si Lacson. Tapos gusto rin nilang ipatawag si Mayor Magalong dahil sa mga sinasabi ni Mayor Magalong na tungkol po dito sa mga lagayan, no? Magkano yung sinasabi ni Mayor Magalong? Hanggang 40% ang under the table, kaya wala na natitira halos.
na pampagawa yung mga kontraktor. Ngayon, iba po yung purpose nila. Bakit nila ipapatawag, di ba? Kaya pala nila ipapatawag. Kaya nga nag-react si Mayor Magalong. Willing siyang dumalo dito sa Congress, sa House of Representatives, pero hindi bilang suspect, kung hindi bilang resource speaker. Pero kung uusisain siya, bakit niya binanatan yung mga lagayan ng contractor sa mga yung hinihingi ng mga government official sa mga contractor, hindi siya papayag. Pero ang sinabi ni Ungab, nakakahiya na tayo mismo ang mag-iimbestiga sa katiwalian na marami sa atin ang involved. Kinakailangan i-uphold. Kaya maganda po may mga congressman na ganyan. No? Nakakahiya po kung tayo mismo ang mag-iimbestiga na alam natin na yung mga congressman, mga kasama natin ay involved dito o pinaghihinalaan. Nakakahiya. Paano? Tama yun. Tama si Congressman Ungab. Paano kung napatunayan nila na hindi mga congressman ang dahilan? Di self-serving naman masyado yan. Paano kung i-contempt nila si Lacson tsaka siyempre hindi dadalo si Lacson, di ba? May interparliamentary. Paano kung i-contempt nila si Mayor Magalong dahil sa pagsasabi ng hindi nila gusto? Napaka self-serving. Sabi ni Ungab, ang suggestion niya, kung may mag-iimbestiga dito sa flood control projects, dinirekta niya na yung sinasabi ng Pangulo, tayo yung pinatutungkulan. Yung congressman. Kung tayong mga congressman, bakit ka mahiya kung hindi ka naman involved? Nakakahiya po na kayo mismo mag-iimbestiga. Hayaan nyo na po yan. Bumuo yung bagong itatalaga na ombudsman na sana wag partisan. na sana wag naman po si Remulla kasi obvious naman. Pag si Remulla po ang nilagay po ninyo dyan, obvious naman. Sana naman po, no? Yun pong itatalaga ninyo na ombudsman, galing po sa judiciary. Ang dami naman pong nag-a-apply na dating Supreme Court Justice. No? Mismo si Martires, dating Supreme Court Justice yan, kaya wala kayong masabi. Halos patas-patas lang. Marami rin po yan sinuspende na maka-Duterte, kung matatandaan nyo po. Congress ang tinukoy na hindi involved. Hindi. Sila nga yun. Sila nga yun eh. Eto, pag inimbestigahan natin to, mula bukas, malalaman po natin yan, na etong mga karamihan dito sa mga kontraktor na to, may kaugnayan sa mga congressman. Ang wives mo. Wives? Ikaw lang. Wife lang. Ikaw lang ang wife ko. Wipes? Malamang malapit sa kama yan. Hindi na naman ako makapag-concentrate dito pag dumating tong... Natapos ko na ba ito sabihin kay Ramon Ang? Nakakatuwa yung presidente natin, no? Kaya po nagbo-volunteer sa Ramon Ang, baka hindi po na Mr. President, kaya po siya nagbo-volunteer. Problemado po siya sa baha. Mr. President, kayo po. Kayo po, Mr. President. Ang dapat lumulutas niyan, di ba? Natuwa pa kayo, nagpasalamat pa kayo. Nagpasalamat pa kayo na nag-volunteer si Ramon Ang na siya nalulutas ng baha. Bakit?
Bakit? Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan yung magiging reaction kasi ako, kung ako yun, halimbawa, kunwari ako principal, may problema kami sa eskwelahan. Tapos yung mga teacher ko tumatakbo sa barangay captain. Hindi ba ako mahihiya dapat nun? Na kahit makatabi mo lang yung barangay, di ba? Bakit mo mapapasukin yung barangay captain? Kasi kawawa na, parang inutil ba ako? Na hindi ko kayang lutasin yung problema? Magugulat pa ako. Oh, bakit may barangay na rito? Eh sir, pinatawag namin barangay kasi may ganto-ganto. Eh ba't hindi nyo pinarating sa akin? Hindi po ba? Parang napaka-inutil. Excuse for the term. Oh. Parang napaka-inutil. Tapos nagpasalamat pa siya na lulutasin daw ni Ramon ang yung baha. Halimbawa, may nag-away na teacher sa eskwelahan. Principal ka. Pucha, pinatawag yung barangay. Eh, samantalang naroon ka lang sa office mo. Tapos nagpasalamat ka, thank you po. Ano pong ginagawa nyo rito? Eh, nag-aaway mga teacher mo. Pinatawag kami pinatawag kami. Insulto. Hindi na siya na insulto, natuwa pa, nagpasalamat pa. Okay. Meron pong akusasyon na naman bago kay Inday Sara. Ito po, teachers pa rin, yung si Tinyo naman. Napalitan na si French Castro, talo eh. Di ba? Napalitan eh. So, ang akusasyon po, hindi lakwatsyere, absinera. Absinera daw si Bibi Sara. Bakit po ba? Nag-opisina po ba si BP Sara? Yung po bang ginagawa ni BP Sara na pag-iikot niya sa buong mundo para kausapin yung mga OFW, hindi po ba trabaho ng Vice President yun? Siya po ba hindi pinayagan ng Presidente ng Pilipinas? Bakit niyo po sasabihin na pala absent? Hindi po gawain ni Vice President yan eh. Kaya lang, siguro naging ano na rin yan, no? Nabuksan na rin sa kanya yung avenue na yan nang nakulong si Tatay Digong. Nakita niya siguro na kinakailangan ko rin ikutan itong mga OFW na to. Alam niyo po ba na si President Marcos ay umiikot din sa buong mundo? Pero nakikita niyo po, yung mga napuntahan na po, mga OFW napuntahan na po ni BP Sara, ano po pakiramdam niyo? Di po ba na masaya kayo na merong taga-gobyerno na mataas ang tungkulin na nakikisalamuha sa mga OFW na pinapahalagahan kayo ng gobyerno? Di ba masaya yun? Tawag nyo ron absent? Talaga? Mayroong isang mataas na tungkulin. May nakakulong na Pilipino sa Netherlands na ayaw suportahan ng presidente. Katunayan, yung presidente pa nagpakulong. Di ba masaya na pinupuntahan ng Vice President? Hindi po. Si Tinyo po ang nagbibintang dito na absinera raw to si BP Sara. Hindi nyo alam yung mga binibintang nyo kay BP Sara. Talaga, absinera? Hindi ba dapat yung matatasan tungkulin, makasalamuha naman yung mga OFW natin na nagbibigay yaman, na sinasabi ninyo na lip service ninyo ay mga bagong bayani, pero sa totoo lang, pag napatrouble, bahala na kayo sa buhay nyo. Kamakailan lang buti nga, tumigil na yun. Tumigil na ng bombahan yung Israel tsaka Iran ng bombahan ng missile.
Ayan, no, sumbong sa Pangulo website, inilunsad ng Marcos admin. Para saan po yan? Alam nyo na nga may problema. Tinukoy nyo nga. Walang, yung ibang flood control, guni-guni. Yung iba, despalinhado. Bakit hindi nyo po singilin yung mga... Tapos tukoy nyo rin, ha, sino yung mga kontraktor. Bakit kailangan pa kami magsumbong? Ako halimbawa, gusto kong magsumbong. Di ko naman alam kung saan merong flood control project. Pag hagilapin nyo pa ako, titignan ko pa kung meron ba na itayo talaga doon. Di ba trabaho nyo po yan? Bakit kami ang kinakailangan magsumbong? Tama ka naman. Sige, punta na po tayo ngayon sa mga tanong. Eto, may maganda tayong sasagutin. Hindi naman masama ang tumulong